Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 741, ang tuktok ng bundok. Napakaganda ni Tian Chizu, mukhang kasing dalisay ng nyebe, ganap na malaya sa anumang uri ng polusyon. Ang kanyang mukha ay mukhang mas maganda kaysa sa 10,000 bagay ng nilikha. Gayunpaman, si Meng Qing ay mukhang mas dalisay at mas banal kaysa sa kanya, kahit papaano, sa puso ni Lin Feng. Kung si Tian Chizu ang Snow Fairy, si Meng Qing ay ang Snow Goddess. Tang Yuyu nang makita niya kung gaano katiyak si Lin Feng. Sa kanyang mga mata, masasabi mong naiingit siya kay Zhu Linglong, talagang mahal siya ni Lin Feng. Niyakap ni Zhu Linglong si Feng at inilagay ang kanyang mga kuko sa kanyang mukha sa banayad na paraan. Ang kanyang makapidjal hiningang mga mata ay nagpapakita sa lahat na siya ay nakangiti. Hinaplos ni Lin Feng ang ulo ni Zhu Linglong at ngumiti ng matamis. Tumiti lang si Lin Feng sa napaka-caring na paraan habang nakatingin siya kay Zhu Linglong. Kadalasan ay pinipilit niyang ngumiti lalo na't naging demonyo na siya. Ang masamang espada ay nasa kanyang katawan pa rin at nahaharap pa rin siya sa ilang mga kahihinatnan. Binago nito ang kanyang pagkatao. Sinalakay ng lamig ang kanyang kaluluwa, iyon ang napansin ng matandang lalaki sa pavilion sa paanan ng bundok, kung gaano kalamag si Lin Feng. Ikaw ay isang fairy fox Meng Qing, kaya mahal na mahal mo ang snow. Dadalhin kita sa tuktok ng bundok. Sabi ni Lin Feng gamit ang telepathy para kausapin si Meng Qing. Bumangon siya sa himpapawid at lumipat patungo sa ulap na nagtatago sa tuktok ng bundok. Tila ang tuktok ng bundok ay isang ulap mula sa kanilang kinatatayuan. Iyon ang lugar kung saan nagpakita si Tian Chizu kanina. Nakasimangot ang ilang tao. Ano ang ginagawa ni Lin Feng? Maraming tao ang naghila ng mahabang mukha. Sinusubukan ba ni Lin Feng na lumapit kay Tian Chizu? Napakawalandiya at mapangahas. Tumigil ka, sigaw ng napakalakas na boses sa sandaling iyon. Ang mga taong umiibig kay Tian Chizu ay marami. Nakuha ni Huang Fulong ang atensyon ng maraming tao, at ngayon ay umaakyat na si Lin Feng sa tuktok ng bundok. Gusto ba niyang makipagkaibigan sa kanilang diyosa? Hindi nila siya pinayagan. Isang silhouette ang biglang lumitaw sa tabi ni Lin Feng, dumaan sa kanyang harapan. Biglang binomba ng isang kamay ang kapaligiran sa kanyang direksyon, naglalaman ito ng nakakatakot na yelong chi. Mapapa-atras si Lin Feng kung tatamaan siya ng kamay na iyon. Binaling ni Lin Feng ang kanyang kamay, malamig na tumingin sa taong iyon. Ang mga mata ni Lin Feng ay mukhang matalas. Nakapagtataka, ang taong iyon ay may pakiramdam na siya ay sinasakal, na para bang isang dambuhalang talim ang sumakit sa kanyang puso. Biglang nanlamig ang dibdib niya. Mawala. Sigaw ni Lin Feng, ang kanyang boses ay nagpayanig sa kapaligiran. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay na naging itim. Ito ay jet black at naglalaman ng ilang masama at nakamamatay na chi. Mukhang kaya nitong lipulin ang lahat. Boom boom boom. Nabasag agad ang snow punch. Sinira ito ng nakakatakot na itim na liwanag at pagkatapos ay bumagsak sa katawan ng kalaban. Hindi napigilan ng taong iyon, kumakabog ang dibdib niya. Bigla siyang nanginag mula ulo hanggang paa. Boom. Tumama ang itim na kamay sa kanyang katawan at tumalsik ang dugo sa kaputian ng bundok. Bumagsak ang taong iyon sa lupa. Nakakatakot ang mukha niya. Hindi lang inatake ng lalaking iyon si Lin Feng dahil nagsiselos siya, gusto rin niyang ipakita sa lahat kung gaano siya kalakas. Kung ang kanyang pag-atake ay sapat na malakas, maaari niyang makuha ang atensyon ni Tian Chizu. Gayunpaman, ang nakita ng lahat ay pinangungunahan siya ni Lin Feng at ngayon ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Nakakahiya. Pinagmasdan niya ang pagbangon ni Lin Feng sa hangin. Nakarating na siya sa tuktok ng bundok. Isang banayad na boses ang kumalat sa hangin, nagulat si Tian Chizu. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Lin Feng na nakasimangot. Pero hindi nagtagal, naging normal na naman siya. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Tian Chizu. Pagkatapos ay dinagdag niya. Kung dahil sa akin, maaari kang bumalik. Mukha siyang kalmado at payapa. Gayunpaman, naunawaan ni Lin Feng kung bakit siya napakayabang, nasa kanya ang lahat ng dahilan sa mundo. Napakaganda niya talaga, lahat ng lalaki ay nahuhulog sa kanya. Bukod pa rito, mayroon siyang nakakatakot na likas na kakayahan, ang kanyang chi ay pambihira. Sinulyapan ni Lin Feng si Tian Chizu, mukha siyang kalmado at tahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibang lugar at naupo ng naka-cross-legged sa tuktok ng bundok. Inilagay niya si Zhu Linglong sa kanyang kandanggan at tumingin sa malayo. Ang mga bundok sa abot tanaw ay mukhang maliliit. Nagulat si Tian Chizu, sumulyap lang si Lin Feng sa kanya saglit. Walang sino man ang nananatiling malamig kapag nakatingin sa kanya. Hindi man lang nagbago ang mukha niya kahit isang microsecond. Tumingin siya sa kanya na para bang tumingin siya sa isang ordinaryong tao. At saka, kinausap siya nito ngunit hindi niya ito pinansin. Si Tian Chizu ay natulala, hindi siya kailanman pinansin ng isang lalaki. Proud na proud siya, pero mas proud pa ang malamig na binata na iyon. Noong una, gusto niyang umalis pero ngayon ay nakatayo na siya doon at nakatingin sa kanya. Sino ang magpapakasal sa iyo? Biglang sabi ni Lin Feng. Nagulat si Tian Chizu. Sino ang lalaking iyon? Kanina ay wala siyang pakialam sa kanya, pagkatapos ay hindi niya ito pinansin, at ngayon ay nagtanong siya ng isang diretsyong tanong. Wala kang pagkakataon. Sabi ni Tian Chizu na parang gusto niyang maghayganti. Ang kawalang interes ni Lin Feng ay nagpagalit sa kanya.
Mahinahon ang ugali niya, kung hindi ay aalis na siya. Dapat mas malakas sa akin ang mga gustong pakasalan ako. Malayo ka pa sa pagiging kasing lakas ko. Sabi ni Tian Chizu sa mayabang na paraan. Ganun ba kadali? Ang sino mang mas malakas kaysa sa iyo ay maaaring pakasalan ka. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Ibinalik niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Mukha siyang walang pakialam at hindi nababagabag kaya hindi komportable si Tian Chizu. Lumapit siya ng husto sa kanya at hindi nababagabag. Nagawa ni Lin Fang na medyo malungkot siya. Madali. Tanong ni Tian Chizu habang malamig na nakangiti. 18 na ako ngayon. Ang lalaking ikakasal sa akin ay dapat na mas matanda sa akin ng 2 taon, napakadali pa ba? Tanong ni Tian Chizu. Siya ay pinalaki ng napakalakas na cultivator ng imperyo. Siya ay 18 taong gulang at nakalusot na sa pinakatuktok ng Zuan-Chi layer. Nais niyang magpakasal sa isang lalaki na, kahit man lang, 20 taong gulang at maaaring talunin siya. Simple lang iyon. Napakasimple ng panuntunan mo, sabi ni Lin Fang. Para kay Lin Fang, hindi yun mahirap. Gayunpaman, si Huang Fulong ay nakalusot lamang hanggang sa pinakatuktok ng ika-8 layer ng Zuan-Chi at kailangan pa ring magsikap. Ibig mong sabihin interesado ka sa akin? Tanong ni Tian Chizu na mukhang hindi gaanong nainis. Si Lin Fang ay mas mayabang kaysa sa kanya. Mukha rin siyang sobrang tiwala sa sarili, mas mayabang pa siya kaysa sa kanya. Sinulyapan muli ni Lin Fang si Tian Chizu, ang kanyang damit ay kasing puti ng nyebe at talagang napakaganda niya. Ngunit ang katotohanan na siya ay nagsisimulang magalit ay some-ire sa lahat. Siya ay isang dalisay at banal na babae sa kanyang imperyo, halos siya ay sambahin bilang isang diyosa. Ngunit dahil kay Lin Fang, siya ay isang talentadong 18 taong gulang na batang babae, wala nang iba pa. Malayo pa siya sa pakikipagkompetensya kay Meng Qing sa bawat aspeto. Hindi ako interesado sa'yo. Tinanong lang kita bilang kaibigan. Sabi ni Lin Fang, ibinalik ang ulo kay Zhu Linglong at nakangiti. Hindi ako interesado sa'yo. Ang mga salita ni Lin Fang ay umaalingaw sa ulo ni Tian Chizu. Siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Lin Fang ay hinahamak siya. Ikaw ay uupo sa pagsubok upang pumunta sa mahiwagang mundo, siguradong mag-aaway tayo nun. Gusto kong makita kung ano ang nagpaparamdam sa iyo ng sobrang tiwala. Sabi ni Tian Chizu. Saka siya tumalikod at biglang umalis. Gusto niyang malayo kay Lin Fang hanggat maaari. Masarap ang pakiramdam ni Lin Fang, pumunta siya roon kasama si Meng Qing para tamasahin ang tanawin, napakasarap sa pakiramdam. Sa mga mata ni Lin Fang, maganda ang tanawin, hindi si Tian Chizu. Nanatili siyang nakaupo roon kasama si Meng Qing sa tuktok ng isang bundok, nanatili sila roon ng 3 araw habang napakabilis ng paglipas ng panahon. Magsisimula na ang pagsusulit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 742, isang galit na matalim na espada. Tumalon si Lin Fang pasulong at nagsimulang bumagsak sa bundok. Tang Yuyu ay naghihintay para sa kanya sa mas malayong bahagi ng bundok. Siya ay naghihintay para sa kanya doon sa buong oras. Ang mga tao sa tuktok ng bundok ay nagsimulang bumaba ng dahan-dahan. Magsisimula na ang pagsusulit para makapunta sa misteryosong mundo. Sinasabing 7 tao ang pipiliin sa ilalim ng pangalang Tianqi. Siyempre, walang nakakaalam kung bakit ipapadala ang mga tao doon. Nakakarating si Lin Fang sa tuktok ng bundok ngunit nakikita na niya ang dagat ng mga tao. Gayunpaman, ang karamihan ay gumagawa ng isang perpektong bilog na hindi mukhang magulo. Ang mga taong iyon ay nagtitipon sa paligid ng mga pavilion at nag-iiwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila at ng mga gusali. Walang masyadong lumalapit, iyon ay isang anyo ng paggalang sa imperyo at pati na rin sa mga matatandang lalaki sa mga pavilion. Napakaraming malalakas na cultivator. Naisip ni Tang Yuyu na natulala, bamantong hininga pa nga. Ang mga imperyong may katamtamang kalidad ay mas malakas kaysa sa mga imperyong may mababang kalidad. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba. Sa mga imperyong may mababang kalidad, ang mga kabataan ng Zuan-Chi layer ay bihira at ang mga kabataan ng Tian-Chi layer ay mas bihira. Gayunpaman, sa mga imperyong may katamtamang kalidad, ang mga kabataan ng Zuan-Chi layer ay marami at ang mga kabataan na nakalusot sa Tian-Chi layer ay hindi gaanong bihira. Lalo na sa mga imperyo tulad ng Tian-Chi na napakalakas. Ang mga matatandang lalaki sa mga pavilion ay malamang na lahat ay nakalusot sa layer ng Tian-Chi. Sila ay tumingin sa perpektong pagkakatugma sa langit at sa earth. Sa isa sa mga pavilion, isang matandang lalaki ang tumingin sa araw at saka dahan-daang tumayo. Naglakad siya patungo sa gitna ng manyag na bukid, tumingin sa dagat ng mga tao at inilagay ang kanyang kanang kamay sa kanyang puso habang sinasabi sa isang solemna at magalang na paraan. Ang Tianqi Empire ay may napakaraming mga henyo na masigasig at seryoso. Isang karangalan para sa imperyo ang magkaroon ng ganitong mga mamamayan, nais kong magpasalamat sa pagiging mamamayan ng ating imperyo. Proud kami sa iyo. Ang matanda ay nakatingin sa karamihan ng magsalita siya, at sila ay tumahimik. Ang bawat isa at bawat isang tao ay may kanilang kanang kamay sa kanilang dibdib at mukhang solemna at magalang. Sila ay pinagmamalaki ng kanilang imperyo. Una, nais kong sabihin sa inyo ang higit patungkol sa mahiwagang mundo. Ito ay isang lugar na puno ng mga kayamanan, gayunpaman, kailangan mong maunawaan na kung may mga kayamanan, nangangahulugan din ito na may mga panganib.
Kung mas maraming kayamanan ang nasa isang lugar, mas marami rin ang panganib. Sa pagkakataong ito, walang magiging exception. Inaasahan namin na 70% sa inyo ay mamamatay doon. Nanatiling tahimik ang karamihan ng nakikinig sa kanya, tama ang matanda. Ang mga dakilang kayamanan ay karaniwang nauugnay sa malaking panganib. Upang makakuha ng mahalagang mga bagay, ang isa ay kailangang makipagsapalaran. Ang mga kayamanang iyon ay hindi librero madaling makuha. At saka, hindi lang kaming mga mamamayan ng Tianqi Empire ang nagpapadala ng mga tao doon. Sa buong rehiyon ng Ganyu, may mga imperyo na may katamtamang kalidad, at mayroong 42 grupo ng impluensya na parehong malakas. Napakaraming imperyo at grupo ng impluensya ang magpapadala ng mga tao sa mahiwagang mundo. Ang bilang ng mga henyo, gaya ng maiisip mo, ay hindi ka panipaniwala. Nakakatakot na numero. Hindi palalampasan ng bawat mahusay na maimpluwensyang grupo ang pagkakataong iyon. Nais nilang lahat na ipadala ang kanilang mga tao sa mahiwagang mundo. Ngayon naunawaan na ng lahat kung gaano kapanganib ang magiging kanan. Ang bawat batang henyo ay mahalaga sa aming imperyo, upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkalugi nagpasya kaming magpadala ng 8 batang henyo sa misteryosong mundo. Ang mga pupunta doon ay makakakuha ng ilang magagandang kayamanan hanggat hindi sila namamatay doon. Ngunit ang mga panganib ay dapat na malinaw sa iyo. 8 tao lamang ang pipiliin ng Tianqi Empire. Sa makatuwid, nagpasya kaming ibukod ang mga tao na ang antas ay nasa ilalim ng ikapitong Zuanqi layer. Para sa inyo na nag-aalala nito, kailangan ninyong sumuko sa pagkakataong ito. Ang mga pupunta sa mahiwagang mundo ay magiging napakalakas at makapangyarihan. Ito ay magiging lubhang mapanganib. Magiging lubhang kapakipakinabang din ito para sa mga malapit nang makapasok sa layer ng Tianqi, ang pagpunta doon ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa iyo. Sabi ng matanda. Ang mga nakalusot hanggang sa ikapitong Zuanqi layer at sa ibaba ay nakangiti ng mapait. Tubos nilang naunawaan na sila ay masyadong mahina upang pumunta doon. Mapapatay agad sila kung pupunta sila sa misteryosong mundo, hindi sila makakakuha ng malalaking kayamanan. Siyempre, filosofiya natin sa Tianqi ang paggalang sa matatapang na tao at bayani. Kung ang ilan sa inyo ay talagang gustong subukan, bibigyan ka namin ng pagkakataon at hahayaan kang subukang umupo sa pagsubok. Ngayon, ang mga nakarehistro para sa pagsusulit ay maaaring bumangon sa hangin. Sabi ng matanda habang umaatras at tumatalon sa isang malaking bato. Bumangon din si Linfang sa hangin, tumingin siya sa paligid at hindi makapagsalita. Napakakaunting tao sa ikapito at ikawalong layer ng Zuanqi. Gayunpaman, may humigit kumulang 1,000 tao ang nakalusot sa ikasyam na layer ng Zuanqi. Nakakatakot. Kaya iyon ay isang imperyo na may gitnang kalidad. Talagang papasok ako sa misteryosong mundo at magpapakasal kay Tian Chizu. Sabi ni Huang Fulong na mukhang determinado. Si Linfang ay ngumiti ng pilit, ang lalaking iyon ay talagang gustong magpakasal kay Tian Chizu. Siyempre, naikuyom din ni Linfang ang kanyang mga kamao. Gusto niya talagang pumunta sa mahiwagang mundo, magkakaroon ng maraming pagkakataon doon. Kahit na ito ay magiging mapanganib, walang pakialam si Linfang, walang makakaapekto sa kanyang determinasyon at paghahangad. Handa si Linfang na makipagsapalaran para maging mas malakas. Ang mga dating naghahari kay Zuyu ay gustong patayin siya pati na rin ang kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Kailangang mamatay din ang mga sumusuporta sa kanila. Masyadong mahina si Linfang para protektahan ang mga taong mahal niya. Kailangan niyang maging isang Zun Cultivator. Dahil may mga Zun Cultivator si Shengang, malamang na mayroon din si Jade Heaven at ang si East Dragon Palace. Itaas ang iyong ulo at tingnan si Tianqi. Sabi ng matanda. Lahat ay nagtaas ng ulo at tumangala kay Tianqi. Ang unang round ay ganito. Kapag sumigaw ako ng simula, lahat kayo ay tatakbo patungo sa Tianqi at ang unang daan na darating ay pipiliin upang magpatuloy sa ikalawang round. Sabi ng matanda. Kumikislap ang mga mata ng mga tao. Iyon ay isang mabilis na paraan upang piliin ang mga unang kandidato sa lalong madaling panahon. Ang mga malalakas na cultivator ay kailangang talagang mabilis kaya kailangan nila ng mahusay na mga diskarte sa liksi. Ready. Sa tanda. Nagsimulang maglabas ng purong chi ang lahat, naghahanda na silang umakyat sa ere at patungo sa Tianqi. Pumunta ka, sabi ng matanda. Sa isang iglap, mahigit 1,000 tao ang bumangon sa himpapawid at bumaril patungo sa bundok. Boom! Gamulong-gulong sa hangin si Pure Chi. Ang lahat ay naglabas ng purong chi sa parehong oras, ito ay hindi ka panipaniwala. Napuno nito ang buong kapaligiran. Thousand Dream Shadows, sabi ni Tang Yuyu. Maraming mga clone ang lumitaw at lahat sila ay lumipat sa himpapawid sa bawat direksyon. Tumalon din si Huang Fulong sa hangin at naglabas ng nakakatakot na enerhiya ng nyebe habang sumisigaw, walang lalapit sa akin. Sa isang iglap, nagyelo ang kapaligiran sa paligid niya. Ang ilang mga tao ay galit na sumisigaw at nagsisikap na magpatuloy sa pagsulong, ngunit ang ilan sa kanila ay nawalan na ng maraming oras. Si Linfang ay sumusulong na parang matalim na espada. Naglalabas siya ng malamig na chi na sumipot sa hangin. Walang mahina doon kaya hindi kayang maging pabaya ni Linfang. Mawala. Sigaw ng ilang tao nang makita nila kung gaano kalakas si Linfang. Ang ilan sa kanila ay sinusubukang suntukin siya ng kanilang mga suntok ng yelo at nyebe.
Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Naglabas siya ng nakakatakot na mamamatay tao na Chi na sumugod sa kalangitan. Sa isang iglap, ang mga tao sa paligid niya ay nagkaroon ng impresyon na ang kanilang mga kaluluwa ay nagyelo. Ang mamamatay na si Chi ay malamig at nakakatakot. Lahat ay lumayo. Galit na sigaw ni Linfang. Wala nang nagtangkang pigilan pa siya. Ang mga nang-ahas na masaktan siya ay masasaktan sa pamamagitan ng kanyang walang katapusang espada na Chi na parang napakaraming matalas na espada. Ang ilang mga tao ay humihila ng mahabang mukha, kung ano ang bastard. Ang kanyang layunin sa espada ay talagang nakakatakot. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 743, ang swerte. Si Linfang ay naglalabas ng nakakatakot na espada na si Chi at pinipigilan ng mga tao sa paligid niya na sumulong. Ngunit naiimpluwensyahan din siya ng mga enerhiya ng ibang tao. Para sa mga napakalakas na cultivator, hindi mahirap samantalahin ng ilang segundo at dumaan sa harap niya. May mga tao sa bawat direksyon. Tumingin si Linfang sa mga nauna. Kahit na hindi si Linfang ang una, hindi siya nag-alala. Nanatili siyang matino at nagpatuloy sa pasulong. Sinusubukan niyang panatilihing kontrolado ang sitwasyon. Nasa field of vision na si Tian Chi at medyo malapit na. Ang mga nasa harapan niya ay nangangailangan ng 2 subo ng hangin bago sila dumating. Hopla! Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin at ang ilang mga tao ay nagsimulang makaramdam na parang sila ay nasusuka habang sila ay tumatawid sa fog. Kumakalat sa hangin ang tunog ng pagyeyelo ng kanilang mga katawan. Ang ilang mga tao ay agad na naging mga estatwa ng yelo. Nako! Naisip ng mga hindi pa nakakarating sa ulap. Ang ilan sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga kamay ngunit ang kanilang mga kamay ay agad na nagsimulang nagyeyelo, at pagkatapos ay ang kanilang buong katawan. Ang ice fog na iyon ay nakakatakot, maaari itong mag-freeze ng mga tao sa isang iglap. Espada. Sabi ni Linfang, ang kanyang espada na Chi ay gamulong sa hangin at pinalibutan ng kanyang katawan. Gayunpaman, pagkaraan ng 1 segundo ang kanyang espada na si Chi ay nagyelo sa kanyang paligid at ang kapaligiran ay naging lubhang kalmado. Para siyang nauwi sa bula. Nakakatakot ang yelong enerhiya ng Tian Chi. Naisip ng ilang tao sa lupa habang pinapanood ang mga kandidato. Muling naging kalmado ang fog chi ng Tian Chi. Isang silhouette na parang celestial na nilalang na dahan-dahang bumababa mula sa langit at dumapo sa Tian Chi. Napakaganda ng taong iyon, ang kanyang damit ay puti na parang nyebe. Natigil ang paghinga ng ilang tao nang makita siya, napatingin sila sa kanya na para bang naging diyosa nila. Ito ay ang dalisay at banal na babae ng Tian Chi, si Tian Chizu. Ang ganda naman. Siya ay mas maganda kaysa sa kanilang naisip nang makita ang kanyang mga larawan. Kotsa-kotsa. Ang tunog ng pagbasag ng yelo ay kumakalat sa hangin. Ang mga napakalakas ay nagawang basagi ng yelo na nagyelo sa kanilang katawan at nagpatuloy sa pagsulong. Sa 3 subo ng hangin, makakarating sila sa tuktok. Nakita na nila ang mukha ni Tian Chizu. Pag-avalanche. Sabi ni Tian Chishu na mukhang malungkot. Sa isang iglap, isang walang katapusang dami ng enerhiya ng nyebe ang kumalat sa hangin, ito ay layunin ng nyebe. Boom boom boom. Ang earth at langit ay nagsimulang manginig habang ang isang nakakatakot na bilang ng mga snowball ay nagsimulang bumagsak mula sa langit. Tila isang malaking bato ng yelo ang nabasag at nahuhulog sa karamihan. Boom boom. May nagpupumilit pa ring basagi ng yelo sa kanilang katawan nang matamaan sila ng mga nagyayelong snowball. Bumagsak sila pabalik at hindi na sinubukang bumangon. Mapanganib ang pagsusulit, ipinapakita nito sa mga kandidato kung gaano ito kapanganib sa mahiwagang mundo. Naisip ng ilang tao sa karamihan. Unang round pa lang iyon ng pagsusulit, may layunin din itong magpakita ng mga mahihinang cultivator kung kailangan nila ng lakas. Hindi sapat ang bilis, napakalakas din nila para magpatuloy. Pahinga. Kotsa. Binasag ni Linfang ang yelo sa paligid niya at nakakita ng ilang silhouette sa kalangitan. Si Linfang ay sumusulong ng buong bilis at ginagamit ang mga snowball upang tumalon sa kanila. Boom! Isang avalanche ang gumalaw patungo kay Linfang na nagpaungol sa kanya ng malamig. Kumalat muli ang ilang mga sipol sa hangin habang agad na nabasag ang mga snowball. Ha! Nagulat si Tian Chizu nang makita niya si Linfang, ngunit bigla siyang natuwa. Sinabi niya muli, avalanche. Boom boom boom. Ang snow intent ay lumipat muli patungo kay Linfang. Si Linfang ay nabalisa, si Tian Chizu ay kusang umaatake sa kanya. Nakita ni Linfang na may mga taong dumaan muli sa kanyang harapan. Hindi na siya aabot sa susunod na round kung aatake ulit siya. Hangin, bumangon ka, sabi ni Linfang. Kumalat sa hangin ang ilang hindi kapanipaniwalang tunog ng pagsipol, napaliligiran siya ng isang bagyo na naglalaman ng nakakatakot na hangarin ng hangin. Nine Sky. Sabi ni Linfang habang siya ay nawala sa kanyang orihinal na posisyon tulad ng hangin. May impresyon si Tian Chizu na nakatingin siya sa isang ilusyon. Kurkur. Naglalabas si Linfang ng nakakatakot na espada na si Chi sa harap ng kanyang katawan na nagpabago sa mukha ni Tian Chizu. Agad siyang napatras, ang layunin ng espada na iyon ay nakatutok sa kinaroroonan niya kanina. Pagkatapos ay nakita niya ang isang silhouette na dahan-daang gumagalaw patungo sa kanya, ito ay si Linfang. Si Tian Chizu ay malamig na nakatingin sa kanya. Nakakagulat na ng ahas si Linfang na gumamit ng sword chi para mapa-atras siya, gaano kisenggit.
May ilang silhouette na dumaong sa tuktok ng Tianqi at nakitang umatras si Tian Chizu dahil kay Lin Feng. Sino ang taong iyon? Siya ay napakamatapang at matapang. Nakakagulat na naglakas loob siyang salakayin ng banal at dalisay na babae ng Tianqi, gaano kabastusan. Hindi ba niya kayang magpakita ng awa at lamang sa mga babae? Ang ilang mga tao ay tumalon pasulong at pinalibutan si Lin Feng na parang sinusubukan nilang protektahan ang kanilang pinakamamahal na babae. Malamig silang tiningnan ni Lin Feng. Nagalit na si Lin Feng dahil sa nangyari noong huling beses na hindi niya ito iginalang, at ngayon ay bigla na lang siyang inaatake. Kinailangan ni Lin Feng na maghiganti. Si Tian Chizu ay isang diyosa sa mata ng maraming tao, siya ang babaeng pinapangarap ng maraming lalaki, ngunit hindi kay Lin Feng. Gusto mong mamatay. Sabi ng isang tao kay Lin Feng, pinagbabantaan siya ng taong iyon. Si Lin Feng ay nakalusot sa ikawalong Zuan-Chi layer ngunit ang taong iyon ay nakalusot sa pinakatuktok ng ikawalong Zuan-Chi layer. Hindi kailangang magpakita sa kanya ng anumang paggalang si Tian Chizu. Kahit gusto mong mamatay, hindi mo naman turn. Hayaan mo muna akong crush ng iba tapos hahanapin kita. Sabi ni Lin Feng. Ang mga tao ay namangha, si Lin Feng ay sobrang agresibo at mayabang. Hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan. Sabi ng nanginginig na boses. Dumating si Huang Fulong sa gitna ng karamihan at nagsabi. Lin Feng, magkaibigan tayo, kailangan mong igalang ang magiging asawa ko. Sabi ni Huang Fulong. Pagkatapos, tumingin siya kay Tian Chizu at sinabing may nakakalokong ngiti. Ikaw na ang pamilya ko ngayon. Ang mga tao ay namangha habang sila ay nakatitig kay Huang Fulong. Napakawalang hiyang bastard, si Tian Chizu ang magiging asawa niya. Hindi rin nakaimik si Tian Chizu. Tumingin siya pabalik sa kanya at malamig na sinabi. Sino ang magiging asawa mo? Hehe. Napakamot ng ulo si Huang Fulong sa nahihiyang paraan at sinabing. Maaga o huli, magiging asawa kita. Ikaw. Sabi ni Tian Chizu habang nakatingin sa kanya, si Huang Fulong at Lin Feng ay talagang kasuklam-suklam. Little Zhu, sapat na. Sabi ng isang boses. Ang matanda na ang nag-aasikaso sa organisasyon at sa pagsusulit. Tumingin siya sa mga kandidato at sinabing, everybody, use your intuit ayon. 100 tao lang ang pipiliin. Ang iba ay maaaring umalis nang hindi ko kailangang sabihin sa kanila ang anumang bagay. Napatingin ang mga tao sa matanda at hindi nakipagtalo. Nakatingin lang sila kina Lin Feng at Huang Fulong, maaalala nila ang mga mukha na iyon. Mukhang nasaraan ng loob at nanlulumo, lahat sila ay umalis sa Tianqi. Madali nilang mahulaan ang kanilang sariling ranggo gamit ang kanilang lakas. Pagkatapos ay mayroon lamang 100 tao sa tuktok ng bundok. Siyempre, nang hindi binibilang si Tian Chizu. Tumingin ang matanda sa mga nasa tuktok ng Tianqi at sinabing. Ang ikalawang round ay napakadali, ang huling 8 tao na natitira sa tuktok ng bundok ay ang 8 tao na pipiliin na pumunta sa misteryosong mundo. Sabi ng matanda na may ngiti sa labi. Sinulyapan pa niya sina Lin Feng at Huang Fulong. Ang dalawang iyon ay napakatalino ngunit ngayon, sila ay nag-iisa, sila ay nakasakit ng napakaraming tao. Ang pag-ikot na iyon ay magtuturo sa kanila ng isang leksyon, ang mga napakalakas ay kailangang manatiling mahinahon at huwag ipakita ang kanilang lakas ng masyadong maaga. Kailangan nilang maunawaan ang prinsipyong iyon na magagamit din sa misteryosong mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 744. Isang espada sa gitna ng mga bayani. Alam ni Lin Feng na kailangan niyang manatiling maingat. Naalala niya rin ang sinabi sa kanya ni Mr. Xiao. Nagsimulang ngumiti muli si Lin Feng ng matangkad. Gayunpaman, muling nawala ang kanyang ngiti. Naimpluwensyahan pa rin siya ng mga masasamang espada. Siya ay umaasa pa rin sa batong plato na iyon upang higpitan ang kapangyarihan ng masamang espada. Kahit na may batong plato, imposibleng manatiling ganap na hindi apektado nito. Sa kanyang malamig na chi, nahirapan ang mga tao na makipagkaibigan sa kanya. Noong araw na nagsimula siyang maging demonyo, labis siyang nagdusa. Mula sa sandaling iyon, 2 landas ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang unang landas ay upang isuko ang kanyang sarili sa kadiliman at kasamaan, upang maging isang demonyo. Maaari siyang maging isang tunay na mamamatay at maging napakalakas at makapangyarihan. Matatakot sa kanya ang lahat. Ang pangalawang landas ay upang magsimula ng isang bagong buhay, ito ay magiging isang bagong simula, tulad ng isang bagong pang-anak. Hindi na iniisip ni Lin Feng ang mga bagay na iyon ngayon, sinabi ng matanda na ang huling 8 tao lang ang makakapunta sa misteryosong mundo. Ang ika-9 at ang ika-10 ay aalisin. Si Tian Chizu ay nasa gitna din ng karamihan. Ang round na iyon ay magiging sama-samang massacre para sa ilang tao, marami sa kanila ang aalisin. Ang pinaka-nakakainis na bagay ay ang nangyari sa pagitan ni Tian Chizu at Lin Feng ay hindi pa tapos, maraming tao ang nakatingin kay Lin Feng na may tiyak na intensyon. Si Tang Yuyu patungo kay Lin Feng. Sa kanyang libu-libong mga anino ng panaginip, nagtagumpay din siya sa ikalawang round. Lahat, hindi ko alam kung sino ang taong iyon ngunit naglakas loob siyang salakayin si Tian Chizu. Iminumungkahi ko na alisin muna natin siya, ayaw natin sa tuktok ng bundok. Ano sa tingin niyo lahat? Sabi ng isang tao habang nakaturo kay Lin Feng. Hindi niya agad inatake si Lin Feng dahil ayaw niyang atakihin siya ng biglaan ng iba. Dapat din natin siyang ilabas, napakawalang galang niya.
Sabi ng iba habang nakaturo kay Huang Fulong. Tumanggo ang karamihan, kailangan munang maalis ang 2 taong iyon. Ngunit sino ang gagawa nito? Ang daming nakatingin sa kanila, gusto nilang umatake pero walang gumawa. Takot silang matalo ni Lin Fang at Huang Fulong, o natatakot silang atakihin ng iba habang umaatake. Ang dalawa muna ang mag-aalaga sa kanila ngunit kailangan mong ay pangako na sasalakayin mo lang ako pagkatapos. Sabi ng isang tao sa tuktok ng Zuan Chi layer na nagalit kay Lin Fang kanina. Ang kanyang mga kilay ay puti na parang nyebe. Okay, walang problema. Sinusumpa namin sa harap ng Diyosa, na hindi ka namin sasalakayin bago ka bumalik sa iyong orihinal na posisyon. Kung may manggahas na lumabag sa panuntunang iyon, haharapin natin sila ng buo. Sabi ng iba, talagang sumasang-ayon kaming lahat. Kung may maglalakas loob na atakihin ka ng biglaan, haharapin natin ang walang hiyang bastard na iyon. Sabi ng iba habang tumatango. Naroon si Tian Chizu kaya kailangan nilang ipakita kung gaano sila kabait. Hindi sila mangangahas na sirain ang kanilang sariling reputasyon, na ang cultivator ng ika-8 layer ng Zuan Chi ay maaaring harapin si Lin Fang nang hindi nababahala sa isang biglaang pag-atake. Sige, haharapin ko siya. Walang makakaatake sa akin. Sabi ng iba habang nakaturo kay Huang Fulong na hindi kalayuan kay Lin Fang. Pareho silang kinailangang maalis. Walang problema, ganoon din sa kanya. Sabay-sabay na sabi ng karamihan. Tumanggo silang lahat. Pagkatapos ay lumingon ang taong iyon at malamig na tumingin kay Huang Fulong. Mauna na ako. Malamig na sabi ng taong iyon. Inihagis niya ang sarili kay Huang Fulong at naglabas ng nakakatakot na enerhiya ng yelo. Halika. Walang takot na sigaw ni Huang Fulong. Inaanyayahan niya ang kalaban. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang nakakatakot na puyo ng tubig ang lumitaw dito. Isang nakakatakot na ganid na si Chi ang lumitaw sa kanyang kamay at bumangon sa hangin. Mawala. Boom. Galit na sigaw ni Huang Fulong habang ang kanyang kamao ay bumangga at naglalabas ng ilang dagandong na tunog. Ang kanyang mabagsik na enerhiya ay binomba ang kapaligiran. Ang ice punch ng kalaban ay nagyelo at ang sariling enerhiya ng yelo ay gumalaw pabalik. Pagkatapos ang taong iyon ay naging isang estatwa ng yelo at lumipad sa abot tanaw. Bumagsak siya sa paanan ng bundok ng Tianqi. Ang taong iyon ay naalis na. Si Huang Fulong ay nakatayo sa hangin at nakatitig sa kanila sa sobrang agresibong paraan. Tandaan mo, ang pangalan ko ay Dahaichong. Ako ang lalaking ikakasal kay Tian Chizu. Sumigaw si Huang Fulong ng napakalakas. Kaagad pagkatapos, lumipat siya pabalik sa kanyang orihinal na posisyon sa isang malaya at walang pidyon na paraan. Nakakatakot na pisikal na lakas. Naisip ng karamihan habang nakatitig kay Huang Fulong. Hindi siya isang madaling kalaban na talunin. Ang karamihan ay tumingin kay Lin Fang at pagkatapos ay sa binata na may snowy white eyebrows. Nagpa siya siyang lumaban muna kay Lin Fang. Matatalo ko siya ngayon. Sabi nung naka-snow white eyebrows. Naglabas siya ng nakakatakot na enerhiya ng yelo na pumapalibot sa katawan ni Lin Fang. Sa Tianqi Empire, patuloy na umuulan ng nyebe sa buong taon. Sa makatuwid, ang mga taong nagsasanay ng snow at paglilinang ng yelo ang pinakamarami. Ang mga napakalakas ay karaniwang naiintindihan ang layunin ng nyebe tulad ng binatang iyon. At saka, based din sa snow intent ang agility techniques niya, nakakagalaw siya na parang nahuhulog na snowflakes. Tumalon siya pasulong at itinapon ang sarili kay Lin Fang. Siya pagkatapos ay naging isang ilusyon, ang kanyang silweta ay tila nasa lahat ng dako sa hangin, tulad ng mga snowflake. Walang nakakaalam kung alin sa mga ilusyong iyon ang totoo. Masakit sa mata, sabi ni Lin Fang. Nakita ng karamihan si Lin Fang na gumalaw, ang kanyang buong katawan ay naging isang espada at gumuhit sa kalangitan na parang bulalakaw. Siya ay gumagalaw sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Huminto ang mga snowflake at isang nakakatakot na pagsabog ang tumunog sa hangin. Nagulat sila. Nakita na lamang nila ang mukha ng binata na may snowy white eyebrows na puno ng dugo na nagsimula ng bumubulusok. Ang kanyang snow agility techniques ay ganap na walang silbi. Nahanap na ni Lin Fang ang tunay, inatake ang kanyang mukha at pinalipad siya sa malayo. Isa pa ang naalis. Ang mga tao ay namangha. Parehong mahirap kalabanan sina Huang Fulong at Lin Fang. Ilang sandali bago, nagpakita si Lin Fang ng nakakatakot na bilis dahil sa kanyang hangarin sa hangin. At pagkatapos ay ang kanyang napakatalam na layunin ng espada ay nagbigay daan sa kanya upang talunin ang kalaban ng napakadali. Naunawaan ni Lin Fang ang 3 uri ng layunin. Wind intent, fire intent, at sword intent. Siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao salamat sa kanyang pag-unawa sa kanila. Nagkatinginan ng mga tao na may mahabang mukha. Medyo malakas ang 2 taong gusto nilang alisin agad sa simula. Ang pinakamasama ay nawalan sila ng mukha sa harap ni Tian Chizu. Hayaan mo akong subukan, sabi ng isang tao. Tumingon ng mga tao at nakita ang isang tao na nakasuot ng sable changpao, nakalusot sila sa ika-9 na layer ng Zuanqi. Matalim siyang nakatingin kay Lin Fang. Sige. Sabay-sabay na sigaw ng ilang tao. Ang taong iyon ay nakalusot sa ika-9 na layer ng Zuanqi kaya malamang na maalis niya si Lin Fang. Ang ilang mga tao ay hindi umatake dahil hindi sila galit kay Lin Fang o Huang Fulong, sila ay nanonood lamang. Para sa kanila, ang katotohanan na ang ilang mga tao ay napapawi ay isang magandang bagay.
Hinubad ng binata ang kanyang sable changpao at hinayaan itong bumagsak sa hangin. Isang nakakatakot na matalim na chi ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay naging isang espada, isang lubhang nakasisilaw na espada. Siya ay isang cultivator ng espada, iyon ang layunin ng espada. Nagulat ang mga tao at mukhang excited. Mukhang nag-aalala rin sila. Gusto ng ilang tao na maalis si Lin Feng. Gayunpaman, nag-aalala rin sila dahil ang cultivator na iyon ng ikasyam na layer ng Zuan Qi, na nakakaunawa sa layunin ng espada, ay maaari ding maging mapanganib sa kanila mamaya. Pareho kaming sword cultivator ngunit ang aming cultivation level ay ganap na naiiba. Bibigyan kita ng pagkakataon, maaari kang mawala ngayon at sumuko. Sabi ng binata habang tumatalon. Mukha siyang mapagmataas at agresibo, ang iba ay hindi makaharap kay Lin Feng ngunit kaya niya. At saka, gusto siya ni Tian Qizu kung manalo siya. Isa ka ring cultivator ng espada. Sabi ni Lin Feng na may matalas na sword light sa kanyang mga mata. Nakakasilaw sila. Ako ay isang cultivator ng espada, talaga. Sabi ng taong iyon habang tumatalon pasulong at naglalabas ng nakakatakot na matalas na espada na si Qi. Tila may daan-daang mga espada sa langit na lahat ay gumagalaw patungo kay Lin Feng, handang sagatin siya. Gayunpaman, si Lin Feng ay nakatayo sa gitna ng mga enerhiyang iyon na mukhang librero at walang tigil. Ang espada mo ay napakarumi at hindi puro. Ang pagtawag sa iyong sarili na isang malakas na cultivator ng espada ay isang kahihiyan para sa mga cultivator ng espada. Malamig na sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang layunin ng espada. Ang yelo at ang kalangitan ay napuno ng napakalaking dami ng enerhiya ng espada sa sandaling iyon. Patuloy na kumakalat sa hangin ang mga dagandong. Ang buong katawan ni Lin Feng ay nagpapakalat ng sword light at pinalamutian niya ang ilang purong chi na naging sword energy at pinalibutan ang kanyang katawan. Krr. Krr. Ang lakas ng espada ay nasira ang kapaligiran. Si Lin Feng ay naging isang espada at gumuhit sa kalangitan. Si Lin Feng ay isang espada at ang kanyang espada ay si Lin Feng. Ang kanyang layunin sa espada ay sumanib sa kanyang katawan, ito ay isang napakadalisay na espada, walang halong. Tumitaw si Lin Feng sa tuktok ng bundok pagkatapos tumama ang liwanag ng espada sa kalangitan. Nakatayo pa rin sa parehong lugar ang kanyang kalaban ngunit tumutulo ang dugo at agad na nanlamig. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong bumunot ng espada, matatawag ba siyang sword cultivator? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 745, pagpapalabas ng evil energy. Nakaharap ang likod ni Lin Feng sa kanyang kalaban. Ang itim na changpao ni Lin Feng ay kaibahan sa walang katapusang kaputian ng lugar. Ang Tianqi Snowy Mountain ay malamig sa mga tuntunin ng temperatura, at Lin Feng ay malamig sa mga tuntunin ng ugali. Mawala, sabi ni Lin Feng. Sinabi sa kanya ng taong iyon na mawala noon, ngunit ngayon ay natalo na siya ni Lin Feng. Noong una ay gusto siyang patayin ni Lin Feng, ngunit sa huli ay pinili niyang huwag. Alam na alam ng kalaban na naging maawain si Lin Feng. Naramdaman niya na napakalapit na ng kamatayan, kung hindi nagbago ang isip ni Lin Feng, namatay na sana siya. Agad na umalis ang binata sa tuktok ng Tianqi Snowy Mountain. Lahat ay nanginginig habang nakatitig kay Lin Feng. Siya ay, tulad ng sa kanyang nakaraang labanan, natalo ang kanyang kalaban sa isang atake ng espada. Ang pinaka hindi kapani-paniwalang bagay ay ang maraming cultivator ng parehong antas, ng ikawalong layer ng Zuan Qi, ay hindi pa nakita ang kanyang espada. Si Lin Feng ay naging isang espada, ang kanyang espada ay naging kanya, sila ay pinagsama-sama. Si Lin Feng ay nagtataglay na ng Human Earth Fusion, na nakakatugon sa isa sa mga kinakailangan upang makapasok sa Tianqi layer. Pagkatapos makapasok sa pinakatuktok ng Zuan Qi layer, mabubuksan niya ang daan patungo sa Tianqi layer. Pinipigilan ng Human Earth Fusion ang maraming tao na makapasok sa Tianqi layer. Masyadong malakas ang lalaking iyon. Bukod sa pinakamalakas na cultivator ng ikasyam na layer ng Zuan Qi, sa tingin ko, walang makakatalo sa kanya. Ang kanyang layunin sa espada ay dapat na nasa level 3 na. Naisip ng karamihan. Wala nang nagmungkahi na lumaban kay Lin Feng, masyado na siyang mapanganib. Madali niyang alisin ang mga ito. Kawili-wili. Bulong ng isang binata na may sinaunang espada sa likod, nakangiti siya ng mga sandaling iyon. Nakasuot siya ng puting damit, puti na parang nyebe. Nakatayo siya roon at parang pinagsama-sama ang snow sa paligid. May mga wrinkles pa nga yung taong yun dahil sa kaba, maputi din. Puro puti ang itsura niya. Bai Lishi. Nagulat ang mga tao nang makita nila ang binata. Kung gusto ni Bai Lizu, malamang na matatalo niya si Lin Feng. Gayunpaman, sa kanyang reputasyon ay malamang na hindi niya aatakehin si Lin Feng. Kaya niyang kontrolin ang snow at sword and at nakalusot sa ikasyam na Zuan Qi layer. Siya ay napakalakas at napakatanyag sa imperyo ng Tianqi. Si Bai Lishi ay magiging kabilang sa 8 huling tao. Bukod kay Bai Lishi, may ilan pang kilalang tao. Halimbawa, mayroong isang natatanging scholar na tinatawag na Han Qiuyu. Gumamit din siya ng mga espada ngunit hindi siya isang cultivator ng espada. Ang kanyang espiritu ay lubhang partikular, ito ay isang napakabihirang libro. Sinabi na sa libro ay maraming mga alaala na kabilang sa hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator. Ang mga taong maaaring makitungo sa kanya ay napakabihirang.
Gayunpaman, si Han Qiuyu ay napakainit at palakaibigan. Hindi siya mahilig humamon ng mga tao, isa siyang tunay na intelektual. Hindi rin siya nagpakita ng anumang nararamdaman para kay Tian Qizu, kaya wala siyang dahilan para magalit kay Lin Fang. Bukod kina Tian Qizu, Bai Lishi at Han Qiuyu, mayroong dalawang kambal na sina Biluo at Wang Quan. Napakalakas nila, lalo na kapag magkasama silang lumaban sa isang tao. Ang 5 taong iyon ay nasa ika-9 na layer ng Zuan-Chi, lahat ay kumbinsido na makakarating sila sa misteryosong mundo. Mayroon ding pang-6 na tao, na tinatawag na Chen Yezin. Si Chen Yezin ay hindi kasing lakas ng 5 iba pang ngunit nakalusot sa ika-8 layer ng Zuan-Chi. Gayunpaman, siya ay napakalakas at maaaring gumamit ng matutulis na karayom bilang sandata. Ang kanyang espiritu ay isang espiritu ng karayom, ito ay napakabihirang din. Walang dugo kapag nakapatay siya ng tao, delikado siya. At saka, ang taong iyon ay umibig kay Tian Qizu. Kumbinsido ang mga tao na kaya niyang harapin sina Lin Fang at Wang Fulong. Napansin ni Bai Lishi si Lin Fang, hindi ko alam kung susubukan ni Chen Yezin na labanan si Lin Fang o hindi. Isip ng ilang tao, nakatingin sa payat na binata na tila mapatla at walang pakialam. Napakadelikado ng chi ng binatang iyon, tiyak na si Chen Yezin. Gayunpaman, mukhang hindi napansin ni Chen Yezin ang mga taong nakatingin sa kanya. Sa totoo lang, ito ay kabaligtaran. Kalmado siyang nakatayo doon na parabang hindi niya napansin ang gustong gawin ng mga tao sa paligid niya. Baka maging isa siya sa 8 finalist. Naisip ng karamihan habang nakatingin kay Lin Fang. Mukha silang naiinip na makita ang mga sumunod na laban. Siya ang odd one out, nagawa niyang alisin ang isang cultivator ng ika-9 na layer ng Zuan-Chi gamit ang isang atake ng espada. Siya ay marahil napakalakas, marahil sapat na malakas upang pumunta sa mahiwagang mundo kasama si Tian Qizu. Ang ilang mga tao ay minamaliit si Lin Fang at hinamon siya, ang mga pamuna sa kanya ay kinakain na ngayon ang kanilang mga salita. Ilang sandali bago siya tinawag na mayabang, ngayon ay nakita na nila kung gaano kalakas si Lin Fang kaya hindi na sila nagsalita pa. Sabay tayong umatake. Kahit gaano pa siya kalakas, kaya natin siyang talunin, kahit napatayin. Tingnan natin kung makakalaban siya sa pinagsamang 2 malalakas na cultivator. Malamig na sabi ng isang tao, mukha siyang masungit. Nalaman niya na si Lin Fang ay isang malaking banta sa kanila, kahit na hindi pa niya pinahiya si Tian Qizu kanina, kailangan pa ring alisin si Lin Fang. Sa kanyang lakas, nagising si Lin Fang ng selos sa puso ng mga tao. Gusto nilang maalis siya sa lalong madaling panahon, ang ilan sa kanila ay gustong patayin siya. Biglang lumingon si Lin Fang at tumingin sa kakasabi lang niyan. Magkasama para maalis siya. Ang lamig ni Lin Fang ay naging lubhang marahas sa kanyang puso, hindi makayanan ni Lin Fang kapag gusto siyang patayin ng mga tao. Kanina pa siya nagpakita ng awa sa kanyang kalaban, ngunit nawala lang sa kanyang puso ang maawang damdaming iyon. Si Lin Fang ay naimpluwensyahan ng masamang espada at ang mga salita ng taong iyon ay muling gumising sa kasamaang iyon. Talaga, sama-sama tayong lumaban sa kanya. Madali natin siyang mapatay. Oo, gawin natin. Gusto ng lahat na patayin si Lin Fang. Ang lamig sa puso ni Lin Fang ay nagiging mas marahas. Sa kanyang mga mata, muling lumitaw sa kanyang isipan ang parehong eksena mula kay Zuyu. Pakiramdam niya ay sabik siyang magpadaloy ng dugo, kailangan niyang makakita ng bloodbath. Ang kalupitan at kawalang puso ng mga tao ang nagbabaliw sa kanya, kinasusuklaman niya ang mga ito higit sa lahat. Nako! Naisip ni Tang Yuyu nang makita niya ang isang itim na evil energy na nakapalibot sa katawan ni Lin Fang. Masyadong malayo ang mga taong iyon. Walang nagawa si Lin Fang na naging dahilan upang siya ay mamatay. Ngunit ngayon, dahil naiinggit at naiinggit ang mga tao, gusto nila siyang patayin. Napakalupit. Maaari kayong mamatay. Sabi ni Lin Fang. Ang kanyang mga itim na mata ay sumulyap sa karamihan at isang itim na masamang chi ang nagsimulang umikot sa kanya. Nakakatakot ang mga mata niya. Tumalon siya at ibinagsak ang sarili sa mga gustong pumatay sa kanya. Ang isa na nagkusa sa pagmumungkahi na patayin siya pagkatapos ay sumigaw, sabay nating patayin siya. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili kay Lin Fang habang naglalabas ng mapang-ipang enerhiya, sinundan din siya ng iba. Sumipol si Pure Chi habang sabay nilang inatake si Lin Fang. Ang Pure Chi ay nasa lahat ng dako sa tuktok ng nalalatagan ng nyebe na bundok, nakakatakot na madudurog si Lin Fang. Boom! Isang hindi kapanipaniwalang malakas na pag-atake ang bumagsak sa katawan ni Lin Fang. Gayunpaman, ang mga tao ay namangha habang si Lin Fang ay nanatiling hindi gumagalaw. Hindi man lang niya sinubukang lumaban, tuluyan na siyang hindi naapektuhan ng pag-atake. Hindi man lang siya natinag kahit kay titing. Nakatitig sa mga taong gustong pumatay sa kanya ang malamig na yelong mga mag-aaral na naging dahilan upang sila ay manginig. Boom boom boom! Lahat sila ay sabay-sabay na umaatake kay Lin Fang at binobomba ang kanyang katawan. Hindi lamang naramdaman ni Lin Fang na inaatake ang kanyang katawan kundi pati na rin ang kanyang puso. Lalo siyang nanlamig. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang habang naglalabas ng nakakatakot na masamang enerhiya. Ang kanyang itim na tiyang pao ay kamakaway sa hangin. Ang kanyang itim na mga kamay ay naging masasamang kamay na akmang hahawakan ang mga nasa harapan niya. Gusto nang umatras ng unang naagaw pero nakita na lang niya ang isang itim na kamay na humawak sa kanyang lalamunan. Paalisin mo ako.
Sabi nung taong yun habang nanginginig na parang kinikilabutan. Sa sandaling iyon, mukhang demonyo si Lin Feng. Si Lin Feng ay baliw, siya ay nagiging isang demonyo. Gusto mo na akong mamatay, sa tingin mo pakakawalan kita? Tanong ni Lin Feng sa napakalamig na paraan. Nanginginig ang kanyang kamay at kumalat sa hangin ang ilang mga kaluskos. Nabali ang leeg ng taong iyon at agad siyang namatay. Matapos siyang patayin, lumingon si Lin Feng at sinulyapan ang lahat ng gustong pumatay sa kanya. Ang kanyang masamang chi ay sumalakay sa buong kapaligiran.